So, hello grade 8 learners. So, ngayon ay magde-divide tayo ng rational algebraic expressions. And of course, as you can see, so, puro tayo trinomials. So, ang gagawin lang natin dyan ay kailangan muna nating i-factor out lahat ng trinomials. So, yun kasi yung pinaka-requirement. Okay, so kung di pa kayo marunong mag-factor, ay factor muna natin isa-isa. Dito muna tayo sa 2x squared. Yan, factorin natin to. So 2 x squared plus x minus 6. So unang step dyan ay multiply natin yung 2x squared sa negative 6. So, yan. Kung i-multiply natin yan, ay meron tayong negative 12x squared. So, ang sunod na step ay kukunin natin ang factor ng negative 12x squared. So, since na positive, negative ang magkasunod, ang factor dapat natin ay isang malaking positive at isang maliit na negative. Okay, so kailangan 1 yung makuha natin. So, ang factor ng 12, negative 12 ay 4x and 3x. Okay, so ayan. So, 4 times negative 3 equals negative 12 and 4 minus 3 equals 1. So, okay, nag-satisfy siya sa ating requirement. So, ngayon, rewrite natin. So, bring down 2x squared. So, yung x ay mawawala na yan. So, papalitan na natin ng plus 4x minus 3x. Plus 4x minus 3x. Bring down negative 6. Yan. So, and of course, group natin. Group. And group. So, papaktor natin ulit gamit ang CMF. So, 2 and 4 ay pwede silang i-divide sa 2 and x squared and x. So, since na may dalawa tayong variable x, so pipiliin natin yung may mababa na exponent, which is x. And divide. So, 2 divided by 2 is 1 and x squared divided by x is x. So, since na may variable naman, hindi na natin kailangang isulat yung 1. And 4 divided by 2 is 2. And x divided by x is 1. So, and 2 times 1 is 2. So, hindi na natin isusulat yung 1 kasi nga, i-multiply din yon sa 2. So, 2 times 1 equals 2 pa rin. So, negative 3 and negative 6. So, ang pwedeng i-divide dyan ay negative 3. So, since na x lang naman to, walang x yung 6, hindi na tayo maglalabas ng variable. Okay, divide. So, negative 3 divided by negative 3 is positive 1 and copy x. And negative 6 divided by negative 3 is positive 2. Ayun, no? So, ito. Pagsama natin yung mga CMF, 2x and minus 3. Wait lang. 2x minus 3. And since na pareho naman silang x plus 2, ay pag-isahin na lang natin. So, ayan. So, ang factor ng 2x squared minus 2x squared plus x minus 6 equals 2x minus 3x plus 6. So, papalitan na natin. Sulat natin. Ang factor niya ay 2x minus 3 times x plus 2 over. Okay, so ito naman ngayon ang kukunin natin ng ang kanyang factor. 2x squared
minus 7x plus 5. Okay, so since na naipaliwanag ko naman kung paano kunin, so madaliin na lang natin yung pag-solve para mabilis. Okay, so kopya natin. So 2x squared plus 7x. 2x squared plus 7x plus 5. So madaliin na lang natin kasi naipaliwanag ko naman eh. Okay, so multiply 10x squared. So ang factor niya ay 5x 2x kasi nga 5 plus 2 equals 7. Okay, so bring down 2x squared plus 5x plus 2x 5. Ayan, grupo natin. Okay, 2 and 5 may CMF ba? Okay, wala na. So dito sa variable x squared and x, ilabas natin yung x. So since wala namang number, copy lang yung 2x squared divided by x is x, and yun, copy lang yung 5. X divided by x is 1, so cancel na yan. So yan ang sagot. Nandito, okay, since wala namang pwedeng ilagay, so diba 2 and 5 wala namang number na pwedeng i-divide, so 1 lang yan kasi wala naman, and copy 2x plus 5. So therefore ang factor nito ay x plus 1 and 2x plus 5. Sulat natin yun, x plus 1 to x plus 5. Factor nito ay x plus 1 times ano yun, 2x plus 5. Okay, nakuha na natin yung factor ng dalawang ito. So ngayon, ito ay magiging multiply. At i-reverse natin or reciprocal. Itong sa taas, mapupunta dito sa baba. X squared minus 2x minus 8. Ito naman, pupunta sa taas. 2x squared minus 3x minus 20. Okay, kopyahin muna natin to. So 2x minus 3x plus 2 over x plus 1 x plus 5. So kunin natin ang factor nito. So ang pagkuha niya ng factor na yan ay kagaya din dito sa dalawang nauna. So bilisan lang natin kasi alam naman natin yan. Napakita ko lang paano i-factor. So i-solve natin sa wala na factor. Yan. So 2x squared minus 3x is 20. Okay, so multiply. Ang sagot yan ay negative 20x squared. So ang factor niya, I know, 2 times 20 pala is 40. So negative 40x squared. So ang factor nito ay ano kaya? Kailangan 3. Ayun, alam ko na. Since na dalawang negative makasunod, ang factor dapat ay isang malaking negative at isang maliit na positive. Meron tayong 8x 5x kasi negative 8 plus 5 is negative 3. Kung i-multiply naman natin ay negative 4. Okay, bring down 2x squared, and yung negative 3x mawala na yan. Ito na lang may iwan, x plus 5x. Bring down negative 20. Yan, i-grupo natin. Yan. So ano ba yung number na ang pwedeng i-divide sa 2 and 8? So syempre 2. Since na pareho yung variable na x, kukunin natin yung x kasi mas mababa ang exponent. At i-divide na natin. 2 divided by 2, 1. X squared divided by x is x. So since na 1 lang naman ang sagot dito at may variable naman, no need na naisulat yung 1. So 8 divided by 2, 4, x divided by x, 1. So wag na natin isulat yung 1 kasi multiply lang naman yun sa 4, ay 4 pa rin ang sagot. So 5 and 20,
on positive 5. So, saan sila pwedeng divide? Of course, sa 5 rin. So, variable x ang kabila wala. So, wag na tayong maglabas ng variable. O, 5 divided by 5 is 1. Bring down x. Negative 4 divided by 5 equals negative 4. Yan. So, ang factor nito is, so, meron tayong 2x so, minus 5. And kopyahin lang itong magkapareho. X minus 4. So, yun ang factor ng ito. So, 2x squared minus 3x minus 20. Ang factor ay ito. So, yung ating 2x minus 5 x minus 4. So, yun. Okay, so last. Ito na lang ang huling i-factor natin. So, x squared minus 2x minus 8. So, ito naman, madali lang itong i-factor. Kunin lang natin yung, so since na negative, ang factor dapat ng negative 8 ay isang malaking negative at isang malaking negative, isang maliit na positive. Yun ay ang 4 and 2. Kasi nga, negative 4 plus 2 equals negative 2. Negative 4 times 2 equals negative 8. So, mas madali lang itong i-factor. Yung 1 lang dito yung constant kaysa dun sa nauna na more than 2 ang constant. Pagkahaba-haba pa yung ginagawa. So, dito, kapag x lang ang nandyan, x squared, ito lang yung gagalawin natin. So, ang factor niyan ay negative 4, x minus 4, and positive 2, x plus 2. X plus 2 yun ha. So, ilipat na natin dito. So, x minus 4 and plus 2. Ayan. Kompleto na. So, i-cancel na natin yung dapat i-cancel. Okay, so meron ba tayong dapat i-cancel? Okay, meron naman. Okay, so meron pa pala. So, may ayusin lang tayo dito. So, dito pala, kanina, di ba 5? So, plus 5 dapat ito dito. So, bakit plus 5? Kasi positive eh. So, dapat ito ay 2x plus 5. Ayan. So, namali lang tayo magsulat. So, ito, lagyan natin ng plus. Okay, so cancellation na tayo. 2x minus 3, may kapareho ba sa baba? Okay, wala. X plus 2, meron. So, x plus 2, cancel na yan. Cancel. 2x plus 5, okay, meron. Cancel, cancel. X minus 4, okay, meron. At ang natira ay, yan. So, ang sagot ay 2x minus 3 over x plus 1. Okay, so kung may katanungan kayo, message lang and ready akong tulungan kayo. Okay?